Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga, kinonfirm ni si Chi na Family Feud sa Lunes, January 8, nandun daw ang Barda, kaya abangan natin. Oh, sure na yan ha, guys. At next naman ay post ni Mayor Joy Pascual ng Gapan City. Handa na ba kayo? Enero 5, bukas yan, araw ng Biyernes. Mga binibini, darating na ang bisita sa parada para sa kapistahan ng 3 hari na sinuong David Licauco. Tayo ay magtatagpo, mga batang Gapan, 3 ng hapon sa ating pampublikong liwasan ng ating syudad. Hirap po pala malalim din. Tagalog para sa Maria Clara. Kita-kits po sa inyo, Mayor Joy Pascual. Kamusta po mga batang Gapan? This is David Licauco. Magkita-kita po tayo sa Gapan City, January 5, Friday, 3 PM para sa Three Kings Fiesta. Happy Fiesta mga batang Gapan. See you! Grabe talaga si David, no? Walang pahinga. Kahit na-start pa lang ng taon, ang dami ng meron na agad provincial show. Ang galing ng kanyang ALB management, no? Sana ganyan din yung kay Barang, no? May provincial show, kahit kasama lang siya ni David. Anyway, next. Ito na nga, post ni Mrs. Isabel Bulatao kahapon. Nirepost niya ang post ni Nathan Perolino. Picture na kasama si David, Jorel Barmores, and Isabel Bulatao. At yan nga. So, hindi ko alam kung video or pictorial to ng ating napakagwapong pambansang Ginoo ngayon. Very glooming. Next naman ay yung pinag-usapan sa DTT show, Tarayan at Talakan Showbiz Edition, December 30th, si Jack Roberto Aba Mendez at Barbie Portesa. Let's watch this. Mare, pakipaliwanag mo muna nga sa akin kung bakit natin kailangan pag-usapan si Jack Roberto na ang tanging claim to fame lang naman ay jowa siya ni Barbie Fortesa. Ano bang kahindik-hindik na bagay ang ginagawa nito ngayon? Ang mga lalaki kahit lasing alam ang ginagawa nila. Ganon? Oo. Naku! Ano ba? Ewan ko sa'yo, Barbie. So, anong mapapayo mo kay Barbie? Well, if you really love the person, lagi naman lahat ng taong sabihin, you not only love the good points, but also the bad points. But I guess you also have to leave some love for yourself. Magdala ka ng pagmamahal para sa sarili mo. Para at least nakikita mo na, kung harap-harapan ka na namang garapala na pala yung panloloko, nagpipikit mata ka pa, ikaw nang may kasalanan nun, di ba? Hindi ba naisip na hindi naman siguro magagawa ni kung hindi lengleng, kung hindi lasing? Naku, hindi yan totoo. Ang mga lalaki kahit lasing alam ang ginagawa nila. Ganon? Oo. Naku! Ano ba? Ewan ko sa'yo, Barbie. So, okay, so yun na nga. In fairness, gusto ko yung dalawang to. Gusto ko yung paliwanag mo kung bakit kailangan natin pag-usapan si Jack Roberto na ang claim to fame lang naman ay yung jowa siya ni Barbie Portesa, which is totoo naman. And then, yung payo niya maganda, diba? So, ewan ko sa'yo, Barbie, leave some love for yourself. Harap-harapan ng panloloko kahit lasing. Yung mga lalaki kahit lasing, alam nila yung mga ginagawa nila. Which is totoo naman, di ba? Hindi naman sila overly drunk na. Kasi kung hindi mo na alam yung ginagawa mo, yun yung na-knockdown ka na. Hindi naman mukhang ganun si Jack, di ba? Nag-elevator pa nga, nag-backhug pa nga, no? Grabe. Next. Okay, next naman ay hula ni Jovi Vargas. Ito actually yun ang hula sa hilayang Katniel. So, medyo legit daw to sabi ng friend ko. Let's watch this. Mga artista ngayon, sino tingin mo ang mag-shine? Well, kung kukunin natin, mas nararamdaman ko ang pag-shine ni si Barbie Fortesa, si Kathleen Bernardo in a matured role. Actually, maglaanuhan silang dalawa, magsasabayan ang sikat ng dalawang yan. Alam mo si Kathleen Bernardo, mapapabilang yan parang mala Vilma Santos o mala Nora Honor. Even si Barbie sila yung magiging parang sila ang maglalaban. Maglalaban, even in fairness, ang ganda ng hula niya kay Barbie, magiging magtatapatan daw sila ni Catherine pagdating sa sa kasikatan. So, marami ng movies na upcoming si Barbie next year. So, aabangan natin yan. Napakagandang news yun kay Barbie. Grabe, iba yung level ni Catherine super A-lister yun. Si Barbie sa GMA lang naman A-lister ngayon. So, hopefully next year, maging A-lister na rin ng buong showbiz industry si Barbie. Next. Okay, next naman ay
Nick Nuggets 2024 predictions on Filipino celebrities ng Marites University. Let's watch this. What about Jack Roberto and Barbie Fortesa? Ayan. Jack Roberto and Barbie Fortesa. Yes ka rito, Jack. Oh. Ano nga ito ay ano? Yin Yang. May number din ano? X ano yun? X1V ba? Yeah. 14. 14. So 5 integration. Okay. Miss Juan. Jack Roberto, Barbie Fortesa. Basta't hindi magseselos si lalaki. Basta hindi magseselos si lalaki kay babae. Kasi hindi ko alam kasi ano yung intention talaga ni Jack sa kanya eh. Pero OMG! Napaka-controversial na niya. Intention ni Jack kay Barbie. Hindi ko talaga alam yung intention niya. Pero nagbabalance silang dalawa because there are times na si Jack will adjust for the sake of Barbie. There are times also that Barbie will adjust for the sake of Jack. Kaya lang, hindi natin maiiwasan na si Barbie is mas maangat, stronger siya. Doon na papasok yung jealousy ng isa. Parang, are we really going to be a couple or not? Ganun na magiging ano. But they do balance each other because yung alam may mga risks sa relationship nila. Dapat they should go beyond suspicion. Okay lang. O lahat po siguro sa celebrity. So, David Licauco. si David Licauco din. Ano na rin. Si David, yeah. Go. Sa akin si Papa. Alam mo, gusto ko yan eh. V1. Ako yung isa eh. He's thinking about family na. He's thinking about that, raising a family. Yun nga lang kasi Gusto ko yung action mo meron kasing may hidden life siya. Hidden life. May hidden life siya. Naalala ko tuloy yung diba? Sabi ko naman. May naalala tuloy ako. Diba? Kaya naiisip niya parang if I will have a family, what about the hidden life? Alam ni JN. Inom na lang. Ano na yun? Naalala ko tuloy. Oo nga rin. Sige, share nyo mamaya. Hindi ko alam yan. Yun na. Anyway. Ayun na nga, parang medyo bias tong Marites University. Kita mo, inibita si Jack. Ang claim to fame lang naman yung pagiging boyfriend ni Barbie, di ba? Grabe, no? Lalo na yung kalbo. Charot. So, di ba? Kung di raw magsiselos si Jack, hindi raw alam yung intention. Kung di lang daw magsiselos si Jack, okay daw sila. Hindi niya raw alam yung intention niya kay Barbie. Hello, mukhang isa lang naman yung intention niya kay Barbie, no? Magpasikat. Kasi, kung wala si Barbie, wala naman talaga siya, no? Wala siyang career, charot. At saka, alam nyo ba, yung bahay na pinagagawa niya na kapitbahay ni Barbie, hanggang ngayon daw, puro talahib pa, wala pa siya napapagawa. Kasi wala naman talaga siyang pera. Diba? Kaya ako nagtataka rin talaga ako kay Barbie Fortesa kung hanggang kailan ba itong pagpapanggap na to, no? Kalukuhan. Anyway, so mukhang totoo nga na gusto na magkapamilya ni David Licauco, no? So sana lang tama yung babaeng mapipili niya. At yun na nga, ang hindi ko masyadong gusto ay yung sinabi nilang hidden life ni David. Mukha hidden life itong mga to. Baka hidden love or secret love. Charot. Kilala ko. Charot. Anyway, next. Edwin, David Licauco, see you soon and I appreciate your support. Merry Christmas. So may pa-video greeting si David. Next, yun na nga ang napaka-cute at napaka-gwapong si David Licauco na picture perfect. Nag-grinit ang isang fan. At ito naman, nag-ride lang po. Nakita ko yung post ni Kuya Nathan. Nakita ko yung post niya kay Punta. Sige pa. grabe yung Tilini girl, diba? Sobrang excited na nakita ang napakagwapo natin. Pure perfect na pambansang Ginoo, David Licauco. So, yun nga. At yun na nga, pati yung pagbibit-bit ng plastic ay napaka-sosyal, no? Mukha expensive, napaka-cute. Ito pala ay nakuha nung December 21 or 22 yata. Yang si Edwin Daragay, at pinost niya lang lahat ito sa TikTok kahapon. Oh, yun, no, nakakabay siya kay David. Swerte niya.
Ayan o, so maging sino ka man pa yan, ni Carding. Grabe. At ito yung ano nga, yun, December 22 to. Ayan. Napakagwapong si David Licauco. Okay, next pala ay sabi ng Philippine TV and Film Updates, Barbie Forteza will be seen next on Malyaris director Cedric Cabrido's upcoming psychological thriller, Penthouse 77. The film confronts the horrors of homelessness in the city filled with skyscrapers and shanties. Very excited na ako dito sa Penthouse 77. Pero sana may barda pa rin to, no? Kahit extra lang si David. Next naman ay luma na to nung show si David sa Pangasinan. Nagkaroon siya ng original show. Ayan. Ayan na nga. So napakabait ni David Licauco. Lahat magpa-picture, okay? Sa kanya, no? Ayan, ang dami na pa-picture. At saka napakatangkad niya, no? In fairness, no, bumalik na talaga yung niya lately. Yung kanyang smile at saka yung saya ni David. Parang yung mga past few months, hindi siya ganun kasaya. Pero ngayon, bumabalik na ngayong after the holidays. So, mukhang naka-recharge na siya at mukhang wala ng tinik. Nabunutan na siya ng tinik dahil may mga nawala na. Charot. Anyway. Fidel, kanta ulit. Kanta ka nga ulit. Mga loko-loko. Pinapakanta ba naman siya? Agi. Next naman ay interview kay Miss Annette Gosson sa Firefly. Asahan sa Jelly Pictures since sa 2020 versions ito nag-best picture ang Firefly. Yes, meron kaming mga proyektong inihahanda. Hindi ko palang ma-reveal itong mga ito, pero malalaki rin siyang mga pelikula. Siguro we're gonna do 4 to 6 movies next year. And sana nga ay may mga entry rin kami sa Metro Manila Film Festival next year. Paano po kayo namimili pagdating sa kung ano yung produce yung movies? May mga nagpipitch na? Oo, syempre unang-una sa kwento, and then of course sa mga available naming mga artista, and yun, kung talagang maganda yung konsepto, susuportahan namin at gagawing pelikula. Sa next year na din po ba namin aasahan yung parang collaboration ng mga Star Cinema? Well, hopefully, nag-uusap kami, pero wala pa kaming exact project, but talagang I think next year is the right year for our first collaboration. Is it going to be Joshua Garcia and Barbie Forteza? Hindi pa sure, depende kasi dun sa schedules nila, pero let's see. Pero ano pakiramdam? Ayun na nga, so 4 to 6 movies daw ng GMA for next year. At nina-iron out pa nila yung possible project ni Barbie Forteza at saka ni Joshua Garcia. At actually guys, ang kampo ni Barbie ay hindi pa rin nagpo-post ng mga updates. Kasi lagi siya nababash. Magpo-post siya sa Instagram, ibabash sa Twitter, mag-post siya sa Twitter, ibabash siya todo. Ang daming Barda fans na galit sa kanya at saka mga distance, no? So, dapat siguro may gawin yung GMA, turuan siya kung paano niya malinis yung kanyang pangalan. I think breakup talaga yung the best. Sa totoo lang, oo. Yung kahit sa mga 1 or 2 months lang, single siya, ganun. Yun lang nga, masisira ng gusto si Jack doon. Pero ganun talaga siguro. Siguro hindi naman talaga ito yung linya ni Jack. Kasi ang tagal niya na, hindi pa rin siya sumisikat, no? Baka pang Viva Max talaga si Jack. Di ba nga, pag mag-partner sila ni Ava, curious yung tao, di ba? Parang gagawin nila, re-enact nila yung ginawa nila doon sa hotel, charot. At saka, kaya nahirapan si Barbie ngayon kasi it seems that she is trying to fight destiny. Oo, parang inalabanan niya yung what is bound to happen. Dapat huwag niyang kukontrahin. She just needs to go with the flow at magiging maayos ang lahat. Panay kasi siyang oo, kumukontra sa mga bagay-bagay at saka sa mga tao. Gusto niya yung sa kanya yung mangyari. Pero parang hindi naman tama, no? Hindi naman siya ganun kagaling. Hindi naman siya eksperto, no? Yun nga ang karir niya, di ba ngayon pa lang siya sumikat kung di pa na partner kay David. Tsaka sa Maria Clara at Ibarra. Kung iba yung partner niya dyan, palagay nyo sisikat. I don't think so. Not yung level ng kasikatan ngayon ni David Licauco, di ba? Mr. Picture Perfect. Tsaka Mr. Ideal Guy. Anyway, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you on my next vlog. Bye!